kapitbahay. Nagbabalik po ang programang Kapitbahay. Ako pa rin ninyo nakasama sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, sa kabubukas pa lang ng kanilang social media account, Facebook Live at YouTube channel. Buong mundo napapanood po tayo at naririnig hindi lamang sa Mega Manila kundi sa iba't ibang lalawigan, halimbawa sa Dagupan via DWIN 1080 kHz, Maabig, Kabus at Egsikaya-aman. Sa Cebu at Davao, Cebu DYFX 1305 kHz at Davao DXED 1224 kHz, maayong buntag, mga igsuon, mga maupay na aga. Okay, kasama na natin si Doktora Elba Ebasco Auza, isa pong OB gynecologist, at ang topic na tatalakayin, all about women's health, lalong-lalo na sa edad 40 pataas na ni-request po. Most requested question. Opo, health topic. Yan. Good morning, Dr. Elba. Welcome once again sa ating programang Kapitbahay. Hello, good morning mga kapitbahay. Ay. This is Dr. Elba again. Yes! Alam niyo pa mga kapitbahay baka maging regular na natin si Dr. Elba, isang OB gynecologist. Dr. Elba, nasa Bohol ka po ba ngayon? Yes po, Miss Bell. I'm in Bohol and I'm staying with my family today and it's a very fine day. Miss Bell. Maayong buntag po, maupay na aga. Ayan. Maayong buntag, Miss Bell, and Opo. sa mga kapitbahay po. Opo. Kwento ko lang sa inyo, machika ko lang, Dr. Elba, kanina po sa Yes ating po. question for the day, ano yung gustong puntahan, anong mga kapitbahay natin, beach ba, gubat, or bundok? And daming sumagot na beach. Si Jetro Jaffet, na mula sa Bohol, meron siyang binanggit na mga beach, napakaganda raw talaga. Ayun. I hope napuntahan nyo na yung beach na tinutukoy. Okay, ito na yung ating mga question, mga kapitbahay. Ito po, naku, nakatunin sila sa radyo. Thank you po. Good morning, Doc Elba. Sa kapakanan po ng ating mga kapitbahay, edad 40 pataas, ano-ano po ba talaga ang mga karaniwang sakit na nararanasan, nararamdaman na hindi po dapat balewalain, Doc Elba? Yes, at the start of 40 years old talaga. Lumalabas na po yung mga hypertension, Miss Bell, Yes. tsaka if yung activities mo medyo stressful, lumalabas po yung mga diabetes, no? Early diabetes, especially if yung lifestyle natin talaga, we are more of carbohydrates po, Miss Bell. Yes And po. hindi healthy yung ating mga pagkain. Opo. Mas early po yung mga diabetes ngayon. Opo. So, we really have to look into what we are eating. And also, syempre, if we are working, yung 40 kasi, Miss Bell, di ba, mas medyo ano pa yun, at the peak of your career pa talaga yun. Opo opo. Totoo yun. True. Opo. Tama po kayo. Oh. Ayan. Opo. So, So, marami yun ang po, Miss dapat Bell. bantayan at hindi dapat baliwalain. Tandaan po natin mga kapitbahay, lalong-lalo na sa panig ng mga kababaihan na nag-request, 40 pataas, yung hypertension talaga. Ayan. Okay, eto naman. Yung PCOS po ba, sabi niya, Norma Salcedo from Makati City to Ano po ba ito at anong dahilan kung bakit ng isang babae nakararanas nito? Ano po ba ang mga signs and symptoms ng PCOS at ang mainam na gamutan? Yung PCOS po, Miss Norma, it's polycystic ovarian syndrome po. Okay. So, instead of yung ovaries natin, nagproduce ng isang dominant follicle, nagiging maliit siya. Oo. It's what we call immature follicles. Tapos marami. Okay. So, at one point, yung isang patient, there will be around 36 ovarian follicles instead of one. So, ang dami no? So, yun yung tinitingnan natin sa ultrasound. If both ovaries are producing maliliit, no? It's immature follicles. Tapos hindi yun nakakabuntis kasi we really need that one dominant follicle. So, Miss Norma, ang symptoms talaga nun is obesity, no? So, Ayun, obesity. it's still related to diabetic-like symptoms, Miss Norma. So, obesity,
hirsutism, no? Yung may hair dito, kahit babae, we are producing a little like a mustache, no? The same sa lalaki. And then there's also dysfunctional uterine bleeding. That means to say, hindi nagre-regla, Miss Bell. Ayun. Oo, hindi siya nagre-regla. So, tumataba siya, nagfo-food binging, no? So, because there are times na gusto mo nang lumabas yung menstruation but hindi siya nakakalabas. So, which means to say, nagiging ano siya, may problema po sa ovaries, Miss Beth. So, Ayun. May so yun yung follow-up tinitingnan question siya Doc Elba. May follow-up question si Norma. Sabi niya, totoo po ba, Doc, na kapag ka po may PCOS, ang isang babae ay hindi na ito maaaring magbuntis, magdalang tao? Ayan. Yes po. Yun yung tinitingnan namin mga OB-GYN because most of those na nagiging infertile, Miss Norma, yun yung mga PCOS po. But I have patients naman na PCOS at the start, pero tinututukan namin yun, Miss Norma. So, eventually po, I think lahat naman ng naging PCOS ko, nanganak na po. So, Opo. treatable naman siya, Miss Treatable. Norma. Treatable siya. So, do not worry and kahit sabihin na it's it's a problem at the start pero with with commitment naman sa pasyente na doc gusto ko talagang manganak. So there's medications there. And then, we are going to reach for that dominant follicle, Miss Norma. So, wag po kayong mawala ng pag-asa, no? If you're PCOS and you want to have a baby. Treatable naman siya, Miss Bell. Yun naman pala, Miss Norma. Okay lang yan, sabi ni Doc Elba. So, since 2019 po, ito pa yung isang katanungan. Since 2019 until now, 2024, isang beses lang po menstruation, Doc Elba. Ano pong case itong ganito, Doc? Oo, sometimes it's called dysfunctional uterine bleeding, no? Hormonal imbalance, pwede rin PCOS, or there's something there na hindi siya nakaka-produce ng menstruation na monthly. So, the work of the OB-GYN po, Miss Norma, it's hindi na po kay Norma yun, iba na po. Hindi na. Okay, so, kung 2019 yung last niya, there's medication po, Miss Bell, na ibibigay namin to have her menstruate every month. Kasi it's gonna be a domino effect, no? No menstruation, naging PCOS, and we have to look into the endometrial cavity kung anong problema, why it's baka rin menopause, Miss Bell. There's also called an early menopause, no? There's a perimenopause. So, if you are a smoker, tobacco user, nagiging early yung menopause natin. Kasi usually, 47 to 57 yung perimenopausal stage natin, Miss Bell. Pero yung nagtanong na yun, Doc, hindi pa siya menopause, 25 years old pa lang siya. So dysfunctional lang talaga. So, dysfunctional, oo, dysfunctional lang. So, worrisome, no? It's really worrisome if you don't menstruate. Kasi yung old talaga, yung baselining dapat, nagme-menstruate every month. Kasi that's old blood, no? Na dapat ilabas talaga natin. But, I had a patient na, yung hymen niya, Miss Bell, closed. So, inoperahan namin para lumabas lahat ng dugo. Congenital naman yan. So, So, you really have to look into it. Kailangan mo talagang mag-menstruate every month. Pero ito, yes, kailangan nyo mag-menstruate every month. Pero, sabi nyo nga po, dysfunctional. Paki-expound nga po para sa mga kababayan po natin na nakararanas ng ganito pong kaso na yun nga po, minsan lang yung menstruation. So, ano yung pinakamainam, the best na dapat nilang gawin? Sabi nyo nga po, dapat nagme-mens every month. So, ano yung pwedeng gawin? Tulungan natin, Doc. Oo. So, Miss Bell, yung patient na yon, kailangan nating malaman kung anong reason na hindi siya nagme-menstruate. Okay. So we are going to do workup, no? An ultrasound should be done to see what's happening inside the uterus and the ovaries. After that,
usually binibigyan namin ng, it's either, pag makapal yung lining, Miss Bell, we just give the progesterone. Kasi dalawang component ng hormones estrogen and progesterone. So, what we give is the progesterone only para mag-menstruate siya. Kasi sometimes, medyo makapal na yun, Miss Bell, 5 years, no? Around 5 years ba? Ang tagal, no? So, medyo makapal yung lining ng mattress. And there's a risk there. If we give the estrogen, lalo siyang kumakapal. So, we just give the progesterone. Pero do not worry po, may medications talaga. Ayun. Diyan. So, Yun ang do mahalaga. not worry. Kailangan mo lang talaga magpa-consult ng OB-GYN. Ayan, yun ang mahalaga, may medication para hindi naman mag-worry yung mga kapitbahay natin na nakakaranas ng ganong problema. Yan, don't worry po, may medication as per our OB-gynecologist, as per expert po. Ayan. Life-threatening po ba yon, Doc? Hindi naman. You know, Miss Bell, if there's something there kahit benign cyst ng breast and you don't look into it, no? There's a tendency na malignancy, mag-change siya into malignancy, no? So anything na treatable, i-treat na natin. Kasi pag iniwan natin doon ng medyo matagal, there's a tendency ng body natin na it's gonna change into cancer-like, Miss Belle, no? So the thickening in the endometrium may just be a benign but if you leave it there for around 5 years, nag-change po siya. So that's why we really have to go. Huwag po matakot sa doktor, no? Magpatingin lang po para maagapan. Okay. Basta magpatingin lang po sa OB-GYN Doc Elba, no? Para pag may mga ganyang kaso. Okay. Ito po, ayan. Buntis po ako ngayon. Sa December po ako manganganak. Bakit po? Tapos sabi niya, Doc Elba, ganito. Bakit po kaya kung kailan ako nag 8 months, ay saka ko naranasan itong high blood pressure? Kaya ang nagpa-check up po ako, ang sabi mataas ang aking high blood pressure. Ano po? Umabot ng 140 over 120. Ito po ba yung tinatawag ng eclampsia? Ito po kasi yung narinig ko na binanggit ng OB. Yes po. Pakilinaw nga, doktora, nakikinig po siya ngayon sa radyo. Manganganak po siya sa December at tumataas po ang kanyang blood pressure. Ano po ang kanyang dapat gawin? 8 months po siya. Ayun. Hello po, ma'am. Most of the time, the second trimester po kasi, lumalaki na po yung baby, gano'n. So, sometimes po, pag lumalaki siya, napipress po yung abdominal aorta natin, no? So, it's really the biggest trunk na nagpo-produce ng, yung blood circulation po. When the baby is getting bigger, yun yung tinitingnan natin kasi nagha-high blood, sometimes also nagda-diabetes So, there are risks for pre-eclampsia po yung tawag doon. Pre-eclampsia. Pre-eclampsia po, Miss Bell. Kasi yung eclampsia po, there's seizure already, no, sa mother. Yun yung hindi po natin pwedeng makita sa mom kasi syempre marami nang na something's not right, no, sa body ng mommy. So yung preeclampsia po, yun yung first sign, yung high blood na 140 and above, it's really threatening po. So you really have to be monitored by an OB-GYN at least every week po until manganak po kayo. Ayun. So kung manganganak siya sa December, doktora, ang ilang months na siya ngayon? Mga 8 months, around 8 months. 7 to 8 po. 7 to 8 na siya, no? Po. Ayun. Yes, opo. O yan doon sa nagtanong tungkol sa eclampsia, sabi ni doktora, ulitin lang natin, Doc, pre-eclampsia po ang tawag doon. Pre-eclampsia po yun, Miss Bell. Kasi yung eclampsia, with seizure na yun na high blood. So, dapat hindi po tayo makarating doon, mami, kasi mag-aalaga pa tayo ng baby. Oo, ayan. Life-threatening daw po ba, Doc? Medyo kinabahan ng ating listener. At least it needs every week na monitoring, mami, kasi
Kasi pag 7 months, every 2 weeks pa tayo eh. But for you, I really suggest monitoring of your blood pressure as well as your sugar, and then lifestyle modification po, mami, and bed rest, no? Hindi namin ina-allow yan na mag-walking or mag-exercise kasi lalong tumataas po yung blood pressure niyo. And then, hindi po namin nililimit kasi yung food kasi lumalaki din yung baby and there's 2 of you na kailangan mong pakainin, no? So, may medications naman dyan, Miss Bell. It's the methyl-dopa. We are going for that, for the high blood pressure. And for the sugar, nag-i-insulin na rin kami if it's a part of the complications po. Ayan, karagdagang question lang mula pa sa ating kapitbahay. Ano po daw o ano daw po bang palatandaan ng pagtinawag na perimenopause? Anong edad po ba yun, doktora? Yes, the perimenopause is actually a case-to-case basis po, no? I had a patient, Miss Bell, na nag-perimenopause at the age of 32. Pero yung mommy niya, 30 din. So sabi ko, genetic, it really plays a role, no? Yung genetic na menopausal. But for us, na regular, normal, individuals, walang history of early menopausal. We start at the age of 47. May mga menses na tayo. Tapos syempre, yung lightheadedness and hot flushes po, iba rin yun, no? So, yun po yung perimenopause. And then, yung menopause po is yung actually, it's 8 to 10 years. Medyo mahaba ito, Miss Bell. And there were patients that I had na may delusions na, may hallucinations. Tapos, worse pa talaga yung hallucinations, Miss Bell. So, medyo kailangan natin ng support system for those menopausal mommies, no? And going there, kasi mahaba siya, Miss Bell, 10 years. 10 years so we pala started yun? 47, tapos andun na yung mga symptoms, yung mainit yung ulo. So if your mom is 47 and above, you have to understand, hindi rin niya na yung kanyang feeling of kasi going down yung estrogen nun eh, and hindi nakaka-adjust yung body ng mommy. So kaya for those na may yung anak nila, yung partner nila, that mommy really needs a lot of support, no, and understanding po until po papasok siya sa menopausal, yung stop na talaga yung kanyang menstruation. So ayun, oo, ayan. Tinatanong din niya, doktora. Yes po. Oo. May pagkabalisa ba na naidudulot yung mga sintomas na nararanasan kapag magme-menopause na o perimenopausal? Yeah, I had patients talaga, Miss Bell. May isa talaga akong patient na at night time, iba yung naririnig niya. And then if she sees me, parang may security siya. Kaya nag-transfer siya ng apartment, Miss Bell. Tumabi siya sa akin. Tumabi siya ng bahay. Sabi niya, Doc, can I stay with you? Because this is... Pero naano naman niya yung menopausal stage. Pero iba-iba yun, Miss Bell. And there were really worse na nag-nervous breakdown. I had a ninang here in Bohol na nag-nervous breakdown. So, siya, nag-mental depression siya, Miss Bell. So, iba-iba po. Kaya, yung estrogen kasi natin, hindi tayo maka-adjust right away. So, iba-iba po yung natin sa gano'n na mga pasyente. Kaya, kailangan talaga ng support. Kailangan kung mag-exercise, kailangan niya mag-exercise para mag-sweating. Kailangan niya ng yung good rest po, yung sleep talaga. And then yung environment niya medyo peaceful para malampasan niya po yung kanyang perimenopausal stage po. And we also have medications for that. It's called Neofam and Remifemin. So that's the two available
medications in the market po na pwedeng gamitin ng nag-perimenopausal po. Ayan. Okay. In the interest of time, Doktora Elba, anong Yes health advice po. mo? Message mo sa lahat ng ating mga kapitbahay na talaga naman hanggang ngayon ay may mga tanong. Hayaan nyo po at kapag ka po talaga hindi busy ang ating doktora, sisikapin po namin na ma-invite siya para yung tanong nyo po ngayon, maitanong po natin kung sakaling hindi busy si Doktora next Wednesday. Doc, any message, parting words sa ating mga taga-subaybay para sa mga kababaihan, edad 40 pataas, PCOS, dysmenorrhea, etc., women's health, anong health advice po natin? Mga kapitbahay, it's still the same, no? It's still rest, no? Rest well, sleep well, lots of water, 2 liters per day, a little sun, a little exercise, walking, and then just be at peace po and start your day with a prayer all the time para maganda po yung pasok ng blessings for the day. And thank you mga kapitbahay. Thank you, Miss Bell. Yes po. Thank you for this opportunity. Love Visual, thank you. And see you soon also sa Southeast Asian Business Premiere sa Yes Windsor. Yan. Thank you so much, Thank you. Doktora Thank you, Elba mga Ibasco kapitbahay. Alsa. Yan. Salamat po ng marami, Doktora Elba Ibasco Alsa, Salamat isa po. pong OB gynecologist mula pa po yan sa Bohol, and kind regards po sa iyo pong family. Okay, mga kapitbahay, huwag kayong maglilipat ng channel, huwag kayong maglilipat ng radio frequency 1062 kHz, Dabaweños, Cebuanos, Dagupeños, Bicolanos, sa Bicol Region, DZLW 711 kHz, Luzena, DZL 1260 kHz. Magbabalik po ang programang Kapitbahay at sa ating pagbabalik, eto na, paano ba tayo makukuha na ng maganda picture-picture? Paano ba mag-anggulo ang isang photographer? Yan ang ating alamin. Makikipagkwentuhan tayo sa isa pa pong awardee ng ating pong Southeast Asian Premier sa Love Visual Corporation. Thank you so much po. Magbabalik po kami. Back to our program, Kapitbahay. Sa mga letuners, sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, Bell Surara pa rin po ang inyong naririnig at napapanood via Facebook Live at via YouTube channel. Napakarami ng mga pagbate, comments, mamaya po sa anyong Chinggu, ihatid po yan sa atin nang naghatid ng Tell Mo Na, walang iba kundi si Hi CP. Mamaya po yan sa anyong Chinggu segment. Papasukin ang ating next guest. Nariyan na ba siya, Jonas? Okay na ba siya? Ay, okay na pala ang ating pong second guest. Ipakikilala natin. Sabi ko nga po sa inyo, napakalaga na marunong mag-anggulo. Isa pong photographer ang ating pong makakapanayam sa katawan ni Mr. Jamin Lim, how to capture the best angles. Hi po, sir. Hi, sir. Hello, magandang umaga mga kapitbahay. Magandang umaga po, Ma'am Bell. Yes, pwede bang Thank you for having me. Yes, here. you're always welcome. Pwede bang tawagin na lang kitang Jamin? Kasi mas matanda ako sa... Jam na lang, ma'am. Jam. Jam. Opo. Ganda kasi ng Jam yung pangalan name mo. ko and you can call me Jam. Yan. Jamin, ang ganda ng pangalan mo, Jam. Saan ba kinuha yung Jam na yan? Sa Bible. Okay, ang ganda. Oo. Okay, eto mga kapitbahay, sabi nga natin how to capture the best angles ang ating pong pagkukwentuhan kasi isang photographer. Pero bago yon, alamin po muna natin mga kapitbahay. Kilalanin po natin sino ba si Jam Lim bago maging photographer. Okay. Bali, nag-start po ako as a nurse. I'm a nurse by profession. And sideline ko lang po yung... Yes, opo. Registered nurse. Wow. And sideline ko po ang photography before. Wow. Before kasi yan, nag-hobby lang po ako. Hobby ko lang ang photography. Ang gusto ko lang po talaga is magkaroon ng magandang picture yung family ko po.
Then, at the same time yun, pag may mga friends ako na nagsasabi na, uy, Jam, pwede ba kitang maging ninong ng anak ko? Ganyan. Sabi ko, sige, okay lang yan. I-gift ko na yung photography. Ganyan yung ginagawa ko before. Wow. Ayun. So, nagugustuhan nila kasi, yun nga, may gift silang photography, di ba? Oo, tama, tama. And the same time, yun, as time pass by, na-improve na natin yung skills natin, then nakakuha na tayo ng mga client and through referrals, and after that, ayun na po, nagkapalit na, naging full-time ko na yung photography. Full-time na? Hindi ka na nurse? Hindi na po ako nag-nurse. Hindi na nag-nurse. Talagang nakahiligan na niya ang photography at nag-shift siya from nurse to photographer. So, yung po bang pagiging photographer mo, Jam, ay may formal training? Magka-formal training ka ba on photography or just hobby lang? Actually, wala po akong photography. Jonas, may sound na iba. May sound na iba. Okay? Okay, Jam. Okay. Actually, wala po akong formal training. Based sa experience ko lang po. Ganun po. Then, afterwards, yun, nagbabasa ako ng mga books. Sandali lang, Jonas. Pakiayos ang ating audio para malinaw na maunawaan ng ating mga kapitbahay yung tugon ni Jam sa tanong na kung may formal training ba siya on photography, ha? So, yung isang guest na nakaantabay, maya-maya pa siya. Oo, Jonas. Oo. Pakisabi, paki-off ang mic. Oo. Mamaya mo na siya papasukin. Okay? Tapusin muna natin si Jam. I-chat mo siya, Jonas. Nanonood kasi sila sa atin. Okay, Jam, daming nanonood sa atin. Nakakasabay mo tuloy. Okay, ulitin ko lang yung tanong, Jam, ha? May formal training ka ba on photography, Jam? Formal training, mostly yung experience ko po yung naging teacher ko. Wow. Pero yan, as time pass by, di ba yan, nagbabasa po tayo ng mga training modules, mga ganyan po, then about photography. And aside from that, yan, mga sa mga YouTube, mga ganun po, para makapag-gain na additional knowledge po. Ayan. Talagang, Jam, no? Totoo yung kasabihan na experience is the best teacher, diba? Okay, Jam, eto na ngayon. Uso na kasi ngayon ang digitalization. Maging picture ay may mga digitalized, diba? Anong reaction ng katulad mong photographer sa digitalization natin ngayon? Yes, before kasi na-experience ko rin po yung film. Kasi my dad, hobby rin po niya yung photography. And mahilig din po siya mag-take ng pictures po. So, yun, from there, malaking kaibahan eh. Once na digitalized na. Ngayon, only shots na po eh. Dati, 36 na, di ba? Yung film. Ang maganda po ngayon, mas madali siyang na-share. Yes. Then mas madali mo siya na-enhance. Kasi before, once na-shot mo na yun, mahirap nang i-edit eh. Di ba? Wala tayong ganung mechanism. Ngayon po, madali na po through Photoshop and various editing platform. Tama. Ayun. Okay. Marami kasi tayong mga kapitbahay na hilig din ang photography, Jam. Ano yung tips mo na maaaring ibigay sa ating mga kapitbahay bilang isang awardee na photographer upang sila man maging katulad mo in the future na kinikilala ng iba't ibang award-giving body, Jam? Ayun. Sundan nyo lang yung passion nyo. Kung ano yung makapagpasaya sa inyo, gawin po natin. Then yun, practice lang po tayo. Then aside from that, try natin to innovate po. Mas maganda mag-innovate po tayo para kahit paano one step ahead po tayo sa mga tao sa industry rin. Kahit paano. Ayun. So, itong award na tatanggapin mo at pinaghahandaan mo, I'm sure, ano ba ito? Anong award naman ito? At ano yung iba pang award na natanggap mo na? Kanina nakita ko sa picture, kasama mo iba't ibang celebrity. Ang gagwapo, ha? Tsaka gaganda. Thank you po. Bali, yung award po na ma-receive ko this December sa Winford ay Southeast Asian Business Premier Achievers Award.
photographer o excellent photographer of the year po. Wow, congratulations in advance, Jam. Yes, thank you very much po, Ma'am Ben. Sige, nasa iyo ang pagkakataon in the interest of time. Sino mga nais mong shout out o batiin? Go ahead, Jam. Ayan, syempre po, binabati ko po yung wife ko, si Jess. Hello, nanonood po siya ngayon. Hi. And yun, mga ka-team ko po sa Jamin Lim Photography, Jam Lim Enterprises. Hello sa inyo. And kay Ma'am Lalaine lang, La Visual Corporation. Thank you very much po. Ayan. Okay, thank you so much, Jam Lim, photographer. Tinalakay po namin how to capture the best angle. Sabi niya, nagsimula siya na maging hobby lang at sinimulan niya ang pag-picture-picture sa mga late tuners. Kaya ako ni-recap, may mga nagde-text. Oo, ano daw yung nahuli sila. Okay lang po yung huli. Basta nakikinig kayo, no problem po. Ayan, hobby lang po niya yon. Pero by profession po, si Sir Jamin Lim, si Sir Jam is a registered nurse. O di po ba? From nurse to photographer. Ngayon po, full-time photographer na siya at meron na siyang mga kasama sa larangan ng fotografiya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Jam. At kung may nais po kayong ito sa mga kapitbahay, sabi ni Jam kanina, kung yung mga late tuners lang sabi ni Jam, kung gusto nyong di ba, kakasal ka na o meron ka ng birthday, pwede kayong magpa-picture sa kanya. Okay, thank you so much, Jam, for your time. Thank you very much po. Ayan, God bless, stay safe, and once again, congratulations. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Nakakapanayan po natin si Jam Lim, isang photographer.